Mga kapatid, tanong lang po, pikon ka ba? Madali ka bang ma-offend sa iba? Kung pikon ka at madali kang magalit, ito po ang gusto kong tandaan ninyo. Itong gusto kong unawain nyo. Para mapikon ka, kailangan pahalagaan mo ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo. Para magalit ka, dapat dibdibin mo yung sinasabi nila tungkol sa iyo. So remember that. To be offended, you must value the opinion of other people about you. To be offended, you must put into heart what others are saying about you. Hindi ka mapipikon kung hindi mahalaga ang opinyon ng iba tungkol sa iyo. Amen? Hindi ka agad magagalit kung hindi mo naman didibdibin yung sinasabi nila, ipapasok mo dito, ilalabas mo doon. Kaya nga, totoo yung kasabihan ang pikon ay laging talo. Kaya nga po, mag-ingat kayo mga kapatid dahil ginagamit ng demonyo ang pagkapikon natin para ilayo tayo sa tawag ng Diyos. Understand this. Offense is a trap of the evil one to derail us from God's calling. Tingnan niyo po ang nangyari sa Ebanghelyo. Noong nangangaral ang ating Panginoong Hesukristo sa Nazareth, noong una hangang-hanga pa ang mga tao sa Kanya. Pero nagalit sila kay Jesus noong katotohanan na ang sinasabi niya. Kaya nga, sabi nung kasabihan, that the fool becomes offended when he hears the truth. Nasaktan yung pride ng mga tagapakinig ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil napikon sila, anong ginawa nila? Dinala daw nila ang ating Panginoong Hesukristo doon sa burol at gusto nilang itulak. Gusto nilang patayin. Isipin niyo po yun, dahil sa pagkapikon nila, muntikan pa nilang patayin ang anak ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo ito, kapag nasaktan ang pride mo, nawawala ang tamang pag-iisip mo. When pride is hurt, your mind becomes hurt. Your mind starts to think, how can you hurt other people back? Sa unang pagbasa po, narinig naman natin ang kwento ni Naaman, isa pong makapangyarihan na general. Pero may sakit ito pong Naaman, itong general. May ketong siya. At sinasabi ng propeta, Elisha, maligo ka sa Jordan River ng 7 beses. Baka hindi niyo po alam, kung hindi pa kayo nakapunta sa Holy Land, wala naman pong special sa Jordan River. Actually, madumi nga po, maputik. Hindi po malinaw ang tubig. Kaya, maiintindihan natin yung feelings na ramdaman ni Naaman. Nagalit daw siya, napikon siya. Sabi niya, akala ko, lalabas ang propeta, magdadasal siya at gagawa siya ng isang milagro, himala sa akin. Na-insulto daw siya kasi bakit doon pa sa maduming ilog siya maliligo? Ang dami pa naman ibang mas magandang ilog na pwede niyang puntahan. Pansinin niyo, dahil sa kanyang galit, pagkapikon, halos hindi siya gumaling sa kanyang sakit. Ang pride, ang muntikan ng pumigil sa kanya para makatanggap siya ng pagpapala at bendisyon sa Diyos. Buti na lang, meron nagsabi sa kanya, kung mahirap yung ipapagawa sa iyo, gagawin mo. Napakasimple na lang nga ng pinapagawa sa iyo. Bakit hindi mo pagawin? At nang nagpakumbaba siya, at nang sumunod siya, gumaling nga siya sa kanyang sakit. Luminis daw ang kanyang balat at parang naging balat siya ng isang bata. Mga kapatid, ito po ang problema. Minsan, hindi tayo pinapagaling ng Diyos,
Hindi dahil hindi niya gusto. Hindi tayo gumagaling sa ating sakit, maaaring dahil pikon tayo. Maaaring hindi ka pa nakakatanggap ng iyong mga blessings at mga biyaya, hindi dahil masama ang Diyos, kung hindi dahil masama pa ang iyong loob, may kataasan ka, may pride ka. Aminin natin, napipikon tayo minsan sa payo ng ibang tao, sa katotohanan, sa koreksyon ng ibang tao. Kaya tandaan natin ito, kapag meron kang pride, palagi kang mapipikon. Pero kapag napagkumbaba ka, kapag humble ka, hindi ka madaling magagalit. Ang taong punong-puno ng pride, konting salita mo lang, sasabog na yan. Pero ang taong marunong magpakumbaba, kahit na magsalita ka laban sa kanya, ngingitian ka lang niya. Kaya nga po mga kapatid, kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos, huwag kang masyadong pikon. Sabihan mo, paalalahanan mo yung katabi mo, bawal ang pikon. Bawal ang pikon. Huwag mong gagawing sentro ng buhay mo ang opinyon ng ibang tao. Ang mahalaga, hindi ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo, ang mahalaga ay kung ano ang tingin at sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Amen? Maganda pong pagmunihan ngayon. Who has offended me? Who is that person who irritates me? This is the person that is blocking my blessings. Kanino ba ako napipikon kaya hindi ko naririnig ang tawag ng Diyos? My dear friends, we are challenged today. Be quick to forgive. Be willing to cast offense away. Do not let anger linger or stay in your heart. And please, stop becoming better. Stop becoming bitter in your life. Kasi kung alam mo ang tunay na mahalaga, hindi mo hahayaan na manatili yung galit sa iyong buhay. Dahil ang galit palaging naninira. Ang galit ang palaging naglalayo sa iyo sa Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, kung mas mahalaga sa iyo ang opinyon ng ibang tao, madali ka mapipikon, hindi ka matatahimik sa iyong buhay. Pero kung mas mahalaga sa iyo ang opinyon ng Diyos, magiging matatag ang puso mo. At kapag matatag, matibay ang iyong loob, kahit na merong magsalita laban sa iyo, kahit na merong manira sa iyo, kahit na may mag-insulto sa iyo, ngingiti ka lang. At sasabihin mo, Lord, ikaw ang nakakaalam ng laman ng puso ko. Kaya manatili tayong nagpapakumbaba, tahimik tayo sanang sumunod sa Diyos, at magiging maganda ang ating buhay, magiging malusog ang ating katawan, at magiging payapa ang ating loob ngayon at magpakailanman. Amen.